Ayun no, magandang araw ulit sa inyong lahat guys. Welcome back dito sa ating channel. Yun, kahapon hindi natin natapos yung pag-install ng CCTV dito sa pay parking na ginagawa natin. Actually, nagawa lang natin is yung PVC pipe, tapos yung mga connection ng ilaw, tsaka yung splicing. Ang hindi pa natin nagagawa or natatapos is pagkakabit ng power supply. Pakita ko sa inyo kung paano ikabit yung power supply niya. Ang dapat kasi power supply dito is adapter type or kailangan ng outlet, kaya maglalagay din ako ng extra outlet para naka-plug. If ever magka-problema si outlet or si power supply, mabilis palitan yung power supply kasi i-unplug lang natin kay outlet, kay convenience outlet guys. Pero nakapasok pa rin siya doon sa square box natin para malinis or hindi kita yung power supply guys, kasi malimit sa CCTV ang nasisira or nagkakaproblema is yung power supply niya or yung kanyang adapter. Yun, pakita ko sa inyo yung pag-splice nun sa ating box at yung connection nung from CCTV to DVR, yun yung kakabit natin, yung another outlet para sa DVR, tsaka yung connection ng CCTV papuntang DVR guys. Ayun, pakita ko sa inyo yung muna yung pag-splice natin ng wire papunta doon sa pagsasaksakan ng outlet guys. Ayan, hindi pala pagsasaksakan ng outlet, pagsasaksakan ng power supply, yung pagkakabitan niya, yung outlet guys. Ayan, or convenience outlet. Ito yung outlet niya. Ayan, kakabit ko lang to or kukonek ko lang to doon sa pagkaka-splice natin, kasi ito yung power supply niya, yung adapter niya, kasi yan naka-plug lang siya guys. Yan, gagawin ko para lang maipasok to doon sa loob ng box, pa-plug ko lang tong ganyan. Yan, naka-plug lang ganyan, tapos yung wire connected na dito or naka-insert na dito, kasi ang mas maganda is nakapasok to doon sa loob ng ating square box, para hindi na tayo malinis ng tignan. Wala nakalabas na power supply, CCTV lang yung nakikita or yung camera lang guys yung nakikita niya or nakikita doon sa labas, para malinis tignan guys. Yan, tapos wala na ibang wire. Yan, pakita ko sa inyo yung connection nito. Ayan guys, ito yung return muna ng ating ilaw dito. Yun yung ilaw natin. Ito yung return, tapos ito dito natin siya i-connect sa return niya. Ito yung return guys. Tanggalin ko lang, binhol ko lang kasi yung ating coaxial. Ayan, dito ko siya kakabit. Yan, para yan lang yung papunta sa switch na guys. Kukonek ko lang yan dyan. Tapos itong line 2 tsaka line 2 galing dito sa source. Ayan, kakabit ko lang yan dyan. Pero ang connection niya is pigtail. Bakit? Para yung sobrang wire or yung nakalabas na wire, yun yung nakakonek kay outlet guys. Ayan, pipigtail ko lang to. Tapos itong line 1, ayan, dito yung line 1, tapos line 2. Ayan, connect ko lang siya guys, pakita ko sa inyo. Ito, ayan, ganyan. Ito yung line 1. Ayan, may marking na 1. Ayan, connect ng pigtail na ganyan. Line 2. Ayan, ito hindi na nakapigtail. Ayan, naitipan ko na lang to kasi kaya hindi nakapigtail, yan yung return, wala na i-connect dyan. Ayan, wala man tayo ilalagay na ibang titipad lang natin yan. Yan, ito i-strip natin yan guys, tsaka ito dyan natin lalagay yung outlet. Ito, yan, dapat ganyan kahit sa convenience outlet. Pag mag-install kayo or mag-splice kayo, dapat yan yung sinasabing pigtail guys. Ayan, kabit ko lang yung outlet nya. Ito, ganyan guys. Ayan, hindi ko muna nilalagyan ng electrical tape para makita yung pagka-splice. Tapos dito, ayan, ganyan guys, yan, nakakabit lang. Hindi na tayo maglalagay ng plate, pero makita nyo, dapat walang nakalabas na copper para safe siya guys. Ayan, kasi hindi naman natin ito i-unplug kaya hindi natin para ilabas pa to. Tapos nalagyan natin tape. Pasok lang natin to dito guys. Ayan, kasi yan, ganyan yung ginagawa ko pagka ganito yung adapter na pinadala. Ayan, papasok lang natin. Tapos ito dito natin ilalabas para or kahit hindi natin ilabas, ito nasa loob din, para pagpasok nung wire nung CCTV dito siya. Ayan, pakita ko sa inyo yung itsura niya kung ganong kalinis kapag kahit ganito yung adapter, nasa loob din to, mas malinis siya guys. Wala nakalabas na naka-plug na adapter dito. Ayan, pakita ko yung kalalabasan ng CCTV niya. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya makikita nyo, camera lang, tapos nakapasok yung wire ng camera ito sa loob ng square box. Yun, hindi kita yung power supply or yung ibang connection or yung pagka-splice, hindi rin kita. Ganyan kalinis guys. Yun, makita ko sa kabila dito. Ayun halos CCTV lang yung naka-expose.
walang naka anong power supply guys. Ayan. Para maimis tignan, then hindi siya sagabal sa ibang halimbawa merong mas masikip na espasyo, kumbaga CCTV lang yung nakalagay talaga. Pasok tayo dito sa bodega. Nabanggit ko nga sa inyo doon sa unang video, dito natin ilalagay yung yung DVR dito pinapalagay. Ngayon kung mapapansin nyo, bakanting lang siya, walang outlet or convenience outlet na pagsasaksakan. Yun yung binabanggit ko sa inyo na kailangan natin ilagay. Kaya gagawin natin, dito tayo maglalagay ng convenience outlet, tapos yung switch nung dagdag na ilaw natin dito na rin natin ilalagay, kumbaga magkasama lang sila or magkadikit. Ngayon ang pinakamalapit na source na pwede natin pagkuhanan is na ito, ayun yung switch, ayun, switch box niya, ayan, 30 amps na switch. Ayun, doon tayo kukonect, tapos diretso tayo dyan papunta doon. Tapos naglalagay tayo ng convenience outlet dito guys, ayan. Pero maglalagay din tayo ng square box doon para pag i-splice guys ng ating papunta doon sa loob, ayan. Kasi yung ating outlet is diretso lang pababa dito, ayan. Pero may splicing yon kasi yung ating linya or ating connection doon sa labas ng CCTV, kailangan nakakonect din doon guys yung ating line 2 tsaka line 1 para nakokontrol lang ng switch dito yung ating diagdag na ilaw. Yan, lagyan ko muna mga box siya dito, square box tsaka dalawang Amco box. Yan, ito, ayan, naglagay tayo ng Amco box. Dito natin lalagay yung outlet, tapos yung switch, ayan. Ayan, tapos yung junction, square box, yan. Kaya ang butas niya ganyan kadami. Yung isang butas na yon, yun yung magiging supply ng kuryente galing dun kay safety switch natin. Ayun yung ating safety switch na 30 amps. Tapos yung sa ibabaw, yung papunta na doon sa parking area, yung mga coaxial tsaka yung ating ating wire or connection ng ilaw tsaka power supply. Tapos yung pababa, itong isang dalawa, kaya dalawa yan, yung isang pababa, isang PVC para sa coaxial, tapos yung isang PVC para sa electrical naman natin dito sa ating square box. Yan, lagyan ko lang siya ng mga PVC. Ito yung PVC natin, ipasok ko na yung wiring nya tsaka yung coaxial. Yung coaxial, ito yung pipe nya, ito, ayan. Naglagay lang ako ng allowance sa kanya or extra wire kasi nga pansamantala lang yata ang ilalagay dito kasi nga bodega to, pwede niyang isod kahit sang side, ayan, kahit dito o sa kabilang side. Hindi pa makapag-decide yung owner kung saan niya talaga ipopwesto yung ating DVR tsaka monitor, kaya nilagyan ko ng mahaba-habang allowance, mga 2 meters from here dito sa dulo nitong PVC. Tapos yung wiring niya dito sa taas, yan, diretso na siya, wala siyang button. Yun, kaya ako naglalagay ng allowance nga para hindi na magdugtong sakaling kapasin ng gauge yung ating coaxial. Yun, nabanggit ko nga doon sa unang video natin, sa part 1 itong video to, na mahirap may dugtong yung ating coaxial sa CCTV. Yan. Tapos ito yung galing sa labas, yung tatlo, yung line 1, line 2, tsaka itong ating return. Itong return, diretso na siya dito. Ito return niya. May marking din yan. Yan, ito. Yung walang tanda kasi may marking line 1 tsaka yung line 2. Yan. Ito, diretso na siya dyan. Yan, return na yan. Diretso dyan pababa dito. Yan, yan. Itong isang to. Switch yan kasi ito dito. Tapos itong dalawang to, diretso yan pababa dito sa outlet. Pero, yung line 1 nito, kukuha tayo, mag-i-splice tayo dyan, dito sa line 1. Yung line 1 natin ay na ito. May marking. Yan, ito. Ito yung line 1 nya. Yan. Dito natin i-splice yung natin, yung ating live papunta sa switch. Kasi 'di ba, doon sa ilaw natin or doon sa receptacle, doon sa line 2 tayo nag-splice. Dito naman, doon sa line 1 tsaka yung return na yan. Yan yung papunta sa switch na. Kumbaga, nakapigtail din dito kasi kailangan natin ng supply dito sa outlet. Ayan. Tapos diretso siya dito. Then ito yung galing kay outlet, yung line 1. Sorry. Ito yung line 1. Ito yung line 2. Ayan, diretso na siya doon sa ating fuse box. Tapos si fuse box, dito natin siya itatap. Tap natin siya dito sa load side. Ayan. Ito yung load side niya guys. Pag sinabing load side, ito yung load. Dumaan na siya sa fuse natin na 30 amps dito sa ilalim. Kasi itong ibabaw, line side yan. Ngayon, para safe, pagka kayo magtatap,
baba nyo to guys. Yan. Para safe tayo guys. Yan. Wala nang current yan or wala nang kuryente. Kasi mas maganda ang pagtatap natin, hindi tayo na ilang kasi may current. Mas safe tayo pati. Yan. Tapos, pag nagtap pati tayo, hindi mabibigla yung mga appliances natin na magkakakuryente agad. Kaya, sa ganda, nakababa na yung fuse box natin pag tayo magtatap guys. Yan. Kabit ko lang itong dalawang to. Tsaka yun, splice na natin. Yun lang return yung bababa doon. Tapos yung line 1 and line 2 bababa din. Pero, same pa rin na connection. Magkasama yung line 1, line 2. Tapos yung return. Guys, sa switch natin yan, naka-splice to doon sa line 1. Ito yung return, yung galing nasa bukilya. Ayan, tapos kakabit lang natin yung dalawang yan. Yung dalawang wire na yan. Tapos dito sa bumaba siya. Dito sa outlet, yung dalawa na lang ang naiwan. Yung line 1, tsaka line 2. Diretso na yun sa convenience outlet natin, guys. Ayan. Kabit ko lang yung switch natin, tsaka yung ating convenience outlet. And guys, na-tap ko na siya doon sa load side ng ating fuse box. Ayan, na-energize ko na siya. Nitias ko na yung fuse box natin. Ngayon, open natin itong ating switch. Ayan. On natin switch. Dapat yung ating ilaw doon is nakabuhay na. Yun oh. Okay na guys. May ilaw na yung ating yung ating bumilya. Ayan, naka-energize na siya. Yun yung control niya doon sa baba. Ngayon, naka-install na rin yung mga camera natin. Install naman natin is yung ating linya doon sa DVR para ma-check na natin at saka may set na natin yung niya, yung position niya. Ayan. Yung DVR niya, patungan natin dito sa sila kasi wala pang pagpapatungan. Kasama ng DVR yan, mouse, para mo-control niyo yung Tapos ito, para to sa kay hard disk. Yan. Sa loob to ilalagay guys. Yun, wala pang hard disk si owner ngayon. Gagana naman siya kahit walang hard disk kaso wala siyang recording. Then yung camera natin, dito natin ilalagay yan. Bali 12 channel siya, yung camera 1, 2, 3, and 4. 4 lang muna. Dito yung monitor, either HDMI or VGA yung gagamitin natin. Yung naandyan is VGA. Ayan. Tapos ito, kung ikakabit natin sa LAN or sa internet. Tapos ito yung power niya. Yung source ng power in 12 volts. Dito nyo ilalagay guys. Ayan. Kabit ko ng adapter dito. Tapos pwede na siyang buhay. Tapos yung dulo ito, lalagyan ko rin ng BNC. Dulo ng mga natin. Ng ating coaxial or cable wire. Tapos dito natin kakabit sa likod niya. Yung camera. Ayan. Yan, bali ganito yung kanyang maging connection. Yan. Yung camera dito na lagi sa likod nito. Tapos ito papakuha ko nung HDMI kasi VGA yung kasama na ito. Hindi kaya nung nung monitor. Yun kahit auto-scan ko na, hindi pa rin niya ma-reach or mabasa. Yun out of range yung niya. Yun input out of range. Please change to 140 then 60 Hz at 60 Hz. Yun kaya nangyayari hindi niya maano yung binabato ng DVR. Yan bumabagsak siya. Yan guys, ikabit natin lahat ng CCTV for testing na lang tayo. Tsaka check natin yung kanyang mga tutok or yung niya, view niya kung kuha lahat dito. Yan. Okay na yung apat na CCTV. Dito tayo sa monitor makafocus guys. Yan. Yan guys yung niya, yung view niya. Yan. Balik ganyan kalinaw yan. 2 MP pa lang yan guys. Yun kita nyo. Kaya sabi ko din na pwesto yung camera para kita lahat kahit yung nasa likod. Yan. Diba? More on yung pang mga apat na yan gumagana. Ayun. Yan. Bali ganyan lang guys. Sa pag-review naman nito, meron tayong meron tayong video niyan guys. Tsaka sa yung pagpe-playback niyan. Ayan. Yan bali yan lang muna guys yung sa video natin to. Kung paano mag-setup ng camera guys. Ito yung part 2 nung huling video natin. Ayan. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Stay safe guys and God bless po.